Amen and amen. Amazing grace, how sweet the sound. Opo, mga minamahal ko, ito po yung ating pong grasyang pinag-uusapan ano po kagabi na pag-usapan natin ito sa ating 777 prayer na kung saan ito po ang mga ating natatanggap na hindi po natin karapatan, hindi natin pinagtrabahuan, hindi natin po binili, ngunit ibinigay ng libre. Yan po ang ating pong Panginoon Diyos. Ano? Ating Panginoon Sus. Na dahil sa Kanya ay meron tayong kapatawaran. Meron tayong pag-aaring ganap, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Langit na bayan, lahat po yun hindi para sa atin. Pero dahilan sa pagmamahal ng Diyos at sa Kanya't awat habag, ito po ay naging ating karapatan kung tayo ay mananampalataya lamang at tatanggapin ang ating Panginoon Sus bilang personal nating tagapagligtas. Ating pong sama-samang purihin ang ating pong Diyos, pasalamatan siya at atin siyang lagi na lamang naisin na masayang naglilingkod sa Kanya. Sapagkat tunay nga na walang iba na kagaya ng ating pong mahal na Diyos. Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Tuesday po. Ako pong muli ang inyong lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya po sa inyo na walang sawa natin pong kakatagpuin ng ating Panginoon at lagi siyang uunahin sa ating pong buhay. Put God first and you will never be lost. Sama-sama natin po siyang awit papurihan, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin po binabati ang mga nasa ibang bansa, ang ating pong mga ginigiliw na taga-subaybay at anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala, mahal kayo ng Diyos. Opo, kayo na lamang kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay pinatunayan nang tayo makasalanan pa ay tayo ay kanyang pinagbuwisan ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya walang duda mga naman ko ang kanyang pagmamahal. At atin pong binabati rin ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pangwitan po ng Google Meet. At ang hindi natin nabati kanina, magandang morning. Happy morning devotional po, Sister Ami. At sa inyong pong buong family. Good morning po. Happy morning devotional po sa ating lahat. God bless us all. Amen and amen. Siyempre, kasama rin natin dyan sila Ate Edith at gayon din sila Sister Marical at ang aking sambahayan, sila Brother Kyle, Brother Dylan at si Sister Imelda. Good morning po sa inyo. Happy Tuesday. Ngayon po ay araw ng Tuesday o sa English po, mababasa niyo po sa mga quotes, yung choose na pamimili ang kanyang pong spelling. Kaya nga po, mga minamahal ko, dahil Tuesday, araw ng pamimili, piliin po natin magsimula ang tama. Piliin po natin na unahin ang ating pong Diyos. Piliin po natin na gumawa ng mabuti. Piliin natin na laging nagtatalaga sa ating pong mahal na Panginoong Diyos. Maging blessing sa ating pong iba, ating pong kapwa. Piliin natin na tayo ay pagdaluyan ng pagpapala ng ating pong mahal na Diyos. At ating binabati rin, at binabati tayo, mga nasa FB Live, ang sabi ni Sister Imelda, showers of blessing to all. Every gising is a blessing. Happy God first morning, everyone. Happy Tuesday to all. FB Live and Google Meet and God's messages of love. God bless us all. Ating binabati po yung ating pong mga sumusubaybay na sa ating pong God's Messages of Love Ministry at sa YouTube. Yun po ang ating pong YouTube channel. Ano po? At kung hindi pa po kayo aware, ay amin po binababati sa inyo. Maaari nyo po itong i-search. Morning Devotional, yung pong unang upload. Yun pong Mahal Ka ni Jesus. At pagkatapos lalabas po yung pong video at pakiclick po yung pong God's Messages of Love Ministry. Yung ibaba lang po. Yung pong may logo. At pagkatapos ay papasok na po kayo doon po sa mismong channel. At andun po yung ating pong 12 mga na-i-upload na. At kumari ay pakipanood nyo po at ito po ay mag-iwan ng like at tayo po ay mag-subscribe na at ipamalita po natin sa iba at gayon din ay pindutin din po ang notification bell upang sa bawat upload ay kayo po ay mapaalalahanan. At atin pong binabati tayo ni Sister Nora. Good morning po sa lahat. Happy morning devotional po. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños, good morning po sa lahat. At gayon din si Sister Arsenia Merioles, magandang umaga po mga kapatid. Happy Tuesday.
Yan, thank you so much sa inyo pong mga greetings. At hayaan nyo naman po na atin pong babatiin din ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share at nanood ng video kahapon at kagabi. Ating binabati po sila Sister MJ at gayon din po sila Sister Jennifer Casimo at Sir Raul de Castro, Mox Tolentino, Manang Mel D'Agustilo, Sister Anelia Cabahit, Sister Efren Portes, at gayon din si Romel Sabino, Jerome Bitog, Sister Lynn Rose, at ang ating pong kaibigan at kasamahan sa hanap buhay, Mimosa Enriquez, at gayon din si Sister Gilda Galliato. At gayon din, binabati po natin ang binabibilangan po nating distrito, ang South Bataan District, sa panguna po ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din po ang kinabibilangan po nating Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales ng mga churches, sa panguna ng ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At gayon din ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Galarcia at Santos Clan ni Sister Emalda. At ang ating pong mga kasamahan sa hanap buhay mga katubig, tayo po ay gumising na at halina po at tayo po ay mag-morning devotional na. At gayon din, siyempre, ating pong pinasasalamatan ang ating pong mga ginigiling na taga-subaybay at mga sponsors po natin. Thank you so much po sa inyo at lagi kayo nariyan. Ano po? At nawa, till Jesus comes, ay tayo po ay magsama-sama na masayang naghihintay sa ating pong mahal na Diyos at lagi natin siyang kinasasabikan na mapakinggan ang kanyang tinig. At mas marami pang makapakinig sa pamagitan po naman ng atin pong pagbabahagi. At gayon din ating pinasasalamatan yung atin pong mga sharers po natin. Thank you so much po sa inyo. Sa mga masisipag, magigiting natin sharers. Sila Ate Sara Maria, Ate Juby, Mikit Pikit, Ate Senny, Talita, yung Advent Talks, sa panguna po yan ni Brother Kim Mikit Pikit. At gayon din si Sister Pereyes, Sister Jennifer Casimo, Sister Nora Arena, Sister Emalda Diego, Ate Tessie Lober, Sister Maylin Basea, at gayon din si Tita Lolet. At ating binabati po na maligayang kaarawan, happy birthday po. Ang sabi ng FB, ayun pong Lambakin SDA Church, anniversary po marahil nila ito. At gayon din po si Brother Alex Perez, yan, happy birthday. Maligayang kaarawan at tawa, marami pang birthdays at anniversary ang inyong pong matanggap na ipinagkakaloob ng ating pong mahal na Diyos. Ang kanyang blessing ay sumagana po sa inyo. At ang kanyang patnubay at gabay ay sumainyo pong lagi. At ating pasalamatan ang ating pong mahal na Diyos sa kanyang kabutihan sa inyong pong karawan at anniversary na pinagdiriwang ngayon. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating pong pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan, umawit po tayo may kagalakan at patuloy na itaas ang ating mga tinig sa pagpuri sa ating pong mahal na Diyos sapagkat God is good all the time and all the time God is good. Ating pong awitin ay Just Keep Trusting My Lord.
Sa ating pong pambungad na awitin, handa natin ang ating sarili sa presensya ng ating pumahal na Diyos. Awitin po natin ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin, lubalhati, sinasamba sa Espiritu at Tuhanan, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang, manlulubos at tagapagligtas ng aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at dinagmamaling loob ngayon at magpakailan pa man, kaawang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad, mapagtulinga, mapagmahal. Nangi po kami ng tawad sa nagawang pagkakasala, limang putay kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kay maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan ngayon. Kay Brother Joel Opianza, ganun din naman kay Kuya Alex Perez at belated happy birthday kay Alexis Sep Bautista. Patuloy niyo po silang pagpalain na marami pa pong kaarawan ang dumating sa buhay nila. Maranasan po nila na kayong Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. At happy anniversary sa Lambakin SDA Church. Naway marami pa pong anniversary ang dumating sa church na to. Patuloy po silang patnubayan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, na si Sister Iris Siscon ay siya po ay nakalabas na ng ospital. Patuloy na kagalingan sa kanya. Ganun din po, marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya pagpapala naming nakamtan. Kay Ma'am Amelia Soriano, patuloy niyo po siyang pagpalain sa kanyang pagtulong sa Langaw Mission Group. Bigyan siya ng mga biyaya pagpapala ng gagaling sa kalangitan. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maaari po papagalingin ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke. Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Mark Mercado, si Manay Cangeles, Kuya Winfred Mocodongpi, si Jorelios Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nanay Agpilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Asli Sisgundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abeliara, si Alexa Verador, Kuya Pilomino Cuenca, TJ Marcelino Berto Urbanos, Marco Artilejos, John R. Lucas Agustin. Ganun din naman po si Ana Teresa Manila, si Sister Nancy Arojado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy at kay Crising, kay Willie Marquez, kay Nanay Giling at Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy na siya po ay makalakad ng muli. At ganun din naman po si Tito Raul Lopez, Tatay Mando Caños, si Kuya Benito Niego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Andre Dutimas, Sister Angie Dutimas, Sister Auntie Vic Fernandez.
Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Juanita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary Abkilan, ganti naman kay Mama, kay Nanay Josepina, kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West, patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman, kay Ate Joy Villarosa, Tatay Jesus, Nanay Meli Paulorin, Engineer Humalon, Joshua and Berache, kay Sister Jessa sa anak natin Marlene de Gaspi na ma-sleep this, ganun din naman kay Kuya Rapi, kay Nanay Narcisa, kay Ate Eddie Jones, kay Kuya David Jones, kay Tita Dita Baluyot, kay Ate Lelia Rihenes, kay Brother Jonathan Tabora, kay Sister Beng Perer at sa kanyang ating si Sister Rizal Timario, patuloy na kagalingan. Dinadalangin din namin sa inyo si Ate Sara Marisi at Rebecca Pilayo, Kuya Jack Lorjego, Roda Dawal na may heart problem, Nanay Mary Pogosa, Nanay Lucy, Ate Minda Aquino, Ate Marina Langdio, Health and Healing and Recovery, ganun din naman sa buong pamilya, Palusugan. Kuya Lina Mateo, Ate Beres Pregera, Ate Rosemary Pilina, Nanay Linda Custodio, Ate Per Reyes, Marvin Rabosa, Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, Sister Queenie Dungka, Health and Healing and Recovery sa kanyang naranasang operasyon, Gerald Dogo, Sister MJ, Health and Healing and Recovery, kay Kuya Jung Villarosa, ganun din naman kay Sister Jeng at kay Sister Donna sa kanilang kalusugan, patuloy po silang tulungan. Dinadalangin din po namin sa inyo, Tatay Ricardo Bacobe, Tita Nene, si Tito Robin, si Melissa Enpan, na may brain bleeding, si Tatay Moises Basaya, si Yula na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo, patuloy niyo po siyang bigyan ng kagalingan. Ganon din naman po si Tita Peli na nasa hospital, naway siya po ay inyong gabayan at ingatan sa dakong kanyang kinilalagyan, patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Samahan niyo po siya, Panginoon. Ganon din naman po si Kuya Dante, si Kuya Ernie, si Machutusi na makapagsalita na po ang batang ito, si Skyral Gabriel, makalakad na po siya at makapagsalita. Dadalangin din po namin sa inyo si Pastor Reyes Cabosa, si Rihanna Ligaspi sa kanilang operation, naway maging successful po to. Sa nasa ospital, si Ate Josephine Irog, naway patuloy na kagalingan na siya po ay gumaling na at makalabas na din po doon. Si Nanay Rosalina Miranda at si Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operasyon. Pinadalangin din po namin sa inyo si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan. Ganon din naman po si Abby na isang PWD na siya po ay makatayo na. At si Melanie Malit sa kanyang MRI na maging normal po ito ang result. Ganon din naman po si Sister Sol, si Brother Tolit, si Sister Mina Bauer sa kanilang kalusugan. Inyo po siyang patnubayan at ang Manyaol family sa kanilang trangkaso, inyo po silang tulungan. Si Ate Gina, ganoon din naman ang anak ni Ate Tina Lat na aksidente, inyo po siyang gabayan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Clarice de Hongko sa kanyang kalusugan, si Brother Marlon Diego na patuloy na kalusugan sa kanyang katawan. Ganun din naman ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit. Patuloy niyo pong gawaran ng mga pagpalang kamay na nag-alis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dumadali sa katawan ng bawat isa. Makapagbigay po ito ng kagalingan. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer card group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sisiklig gumapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan. Ganon din naman kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Malugang Matapon ni Ate Minda Aquino, kay Gio Miguel, at sa lahat ng FW workers, kay Edwin Garcia, kay Hasensay, kay Mark Peroque, kay Yoni Cabello Rosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Pereyes, ang buong pamilya ni Tita Peli. Patuloy niyo pong silang babayan at si Kathleen at si Kylo at si Kyla. At naway sila panumbalikin sa pananampalataya. Sila ay Silvestre at Beramanda of God, Goodness and Grace. Sister Jane Argumido, kay Ben Salverio, increase of faith, blessing and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry. Kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena at kay Lolo Romy. Ang mga may pinagdaraan ng problema, maging maganang kanilang pasanin sa tulong niyo, Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlene Bosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Mylene Basaya at si Basaya family, Ate Tinalat, Angel Polguera, Sister Sheila Advanza, Sister Annalyn Puntod, si Jacob at si Joshua na anak ng Sister Marcia at ang Reyes family. Ganun din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Kayla, si Dayan,
At ang SDA Santa Cruz, inyo po itong magkaroon ng peace and unity. Si Juster Jay Hinampas, naway siya po ay makapasa sa interview. At ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambo Music and Ministry. Guidance and protection and blessing sa buong kahilingan ni Sister Meremy Espiritu sa kanyang buong pamilya. Lamaw Mission Group ang church building ng Imelda at ang Tinawan. Ganun din naman ang crusade sa buong mundo, ang women ministry. Crusade nila Sister MJ, ang lupa ni Tito Boy ay mabili na ang kalaban siya maganap at ditong sa amin, ang mga bagong binyagan sa Lamaw, West Manggahan. Ganun din naman po sila Pastor Ian Pilisitas and family na nasa General Conference. Patnubayan niyo po silang lahat sa kanilang mga gawain, ang CLPM at ang lahat ng mga kawang manggagawa sa inyong gawain, inyo po silang patnubayan. At dinadalangin din po namin sa inyo ang pamilya ni Chaplor Bascara na namatayan. Inyo po silang patnubayan sa ikalawang pagdating. May pagkabuhay na magmuli at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito itago sa krus ng iyong kalbaryo. Pahiran ng langis ang kabanalan ng kanyang labi. Pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain. Maging pagpapala sa bawat isa. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kaaway na si Satanas. Makatapos po kami ng walang hadlang ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan sa umagang ito. Sa mga salita ng Diyos, amin itong isa kabuhat, ibahagi din naman sa aming kapwa. Ito po ang samot dalangin sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakita ni Lola Haji. Amen. And amen. Thank you so much kay Sister Malda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Ating purihin, pasalamatan at sambahin ang dakilang Diyos na siyang ating manlalalang manunubos at tagapagligtas. Siya na lumalang ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig, isang maibigin, mahabagin, puno ng awa, mapagpatawad, mabagal sa pagkagalit na Diyos. At tunay nga, every gising is a blessing. Ito po'y katibayan ng kanyang kagandahang loob na tayo po ibinangon mula sa mahimbing na pagkatulog na may tuturing na pansamantalang kamatayan, pinautang ng buhay at lakas upang minsan pa sa ikalawang pagkakataon, mga kapatid ko, ay yung po hindi natin nagawa kahapon ay gawin natin ngayon. Kung di tayo nakapagpatawad, magpatawad tayo ngayon. Kung di tayo nakahingi ng kapatawaran, ngayon natin ito gawin. At kung di tayo nakapagpakumbaba, nakapagtalaga sa Panginoon Diyos, ay ito po ang pagkakataon at magandang panahon upang gawin po natin ito. Sapagkat mamaya, bukas ay hindi natin po sigurado. Kaya tayo po ay magalak sa Panginoon at sasabihin ko muli ay magalak tayo sa Panginoon. Lagyan ng ngiti ang ating mga labi, tunasan ng ating mga karamdaman sapagkat ang pagngiti po at ang mga nasasayang puso ay gamot po yan, mga minamang ko. A merry heart goeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ating binabati ang ating pong mga nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning. Happy morning devotional po, Ate Lita, at ganyan din kay Brother Dong at sa inyong pong buong mga family. Good morning po sa lahat. Yan, thank you so much sa inyo pong pagtugon at ganyan din natin binabati Sister Arsenio Merioles. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Tuesday. At si Ate Wilna Rolia, good morning po, Happy Tuesday. At si Ate Elsie Dumenden Plaza ay bumabati rin ng good morning po sa lahat. At si Ate Mary, kasama rin natin, magandang umaga po sa lahat. God bless the family. God bless our devotional. At si Sister Bioli Paragera, good morning po sa ating lahat. God bless us all. Thank you po, Sister Bioli, sa inyo pong pagdalo ng Sabado. Sayang hindi po nagkatagpo at nagkamit. At God bless you po, Sister Bioli. At ganyan din si Tatay Ricardo. Good morning po sa lahat. God bless us all. Siyempre, si Nanay Lita ay kasama rin po dyan. Sister Marlene Ligaspi, Blessed Tuesday morning. At si Ate Peli Sulapsi, sabi niya ganito, God is good all the time and all the time God is good. Thank you, Lord, for another day. I'm doing fine. I don't know when I'll be released. Hoping for my full recovery. Thank you for your continual prayers. God bless you all. Good morning and blessed devotional. Thank you po sa napaka gandang update na ito at patuloy naming iniluluhod sa Diyos at inihingi ng kanyang kagandahang loob ang inyong pong kagalingan, Ate Peli. At ganyan din si Sister Leia ni Gregorio Evangelista. Happy Tuesday everyone. God bless us all. Sister Leia Gumayagay, kasama rin natin. Good morning sa lahat. At si Ate Tessie Haluber ay bumabati rin si Ate Rita, si Ate Tita Lolet, si Ate Seni. Good morning po sa lahat, Elder. Pagsama po sa prayer si Mariel sa Monte, nasa ospital po ngayon, may sakit sa puso. Request po ng nanay niya. Ay, sama po natin sa prayer to. At pa-remind mo sa akin, Sister Malda, si Sister Mariel sa Monte, heart problem.
At gayon din si Sister Mary May Espiritu ay kasama rin natin. At thank you so much po sa inyong pong suporta sa ating pong Media Ministry / Church Planting. May God bless you po. Okay, ang oras po natin, alas 5:57 na ng umaga. Kaya nga po, wag nang magatubili, wag nang papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family po ay mahalaga sa Panginoon, kaya nga po pagpahalaga natin ang pamilya, wala pong maiiwan, lahat po kasama, at magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera natin Prinsipe Manuel. Tayo po bilang isang buong pamilya ay magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, handa na po kaming tumanggap ng inyo pong pagpapalang maagang-maaga, pangunahin, at isang pagpapalang nag-uumapaw at kumpleto. Nais naming matuto sa iyong paaralan, nais naming kumain ng spiritual na almusal. Kaya nga po Diyos, sa umaga po ito, inaanyaya namin ang banal niyong Espiritu ang inyong isugo sa bawat isa. Ang kanyang presensya, mga kapatid ko, ang inyo pong maranasan ngayon. Nawa mahanda ang ating pong puso sa kanyang presensya, sa kanyang pagtuturo. Mga kaibigan, kapatid, ngayon po natin isuko sa ating pong mahal na Diyos ang ating mga sarili, sapagkat tunay nga sa sandaling panahon ang ating Panginoong Hesus na siyang nangakong ako'y babalik ay hindi maantala at tutuparin ang kanyang pangako na siya'y babalik. Sa ating pong kapaligiran, nakikita natin ang mga palatandaan. Kaya nga po, maging maalab po sa ating pong relasyon sa ating pong mahal na Diyos. Patuloy natin pag-aralan ang kanyang buhay. Patuloy tayong humanga, umibig sa ating pong mahal na Panginoon. At nawang tinig niyo, O Diyos, ang siyang mapakinggan namin. Ang mensahe niyo ang dumating sa amin po. Ang katotohanan niyo siya magpalaya sa amin. Ang salita niyo katotohanan ang bumago sa amin. At nawa, inyo pong lingapin si Mariel Samonte, na siya po ngayon ay nakakonfine sa ospital. Pari po bang samahan niyo po siya, O Diyos, at sa pamagitan ng inyong kabutihan loob, ay siya po ay lapatan ng inyong pagpapagaling. At nawa ang inyong mga anghel ang talaga upang sa amin pong pagtitipong kami mapasok ng tukso at makayari po kami na kayo ang nalo natin nataas at nabigyan kapurihan. Ikaw at ikaw lamang at wala ng iba. Alang-alang po sa matamis sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, magandang morning, Ate Sara, at sa iyo pong buong family. Good morning po. Happy Tuesday po sa lahat at happy morning devotional. God bless us all po. Okay, ating binabati rin po si Nanay Diding. Okay, hayaan niyo po natin po share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umaga. At kahapon, ang Lunas sa kahirapan ng kaluluwa. Ating pong pinag-aralan yan, ano po. At nasumpungan natin na yung ating pong Panginoon Jesus ang siyang lunas po sa lahat ng mga ating nagiging karanasan sa mundong ito. At ngayon ay ang ating pong pag-aaralan, Hunyo 24, Ministeryo ng Kaginhawahan. Ating po nasumpungan ng tunay na lunas ay ang ating pong Panginoong Jesus. Pero ito naman po ang ating pong pag-aaralan, yung ating pong part. Bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus, so therefore mga kapatid, tagasunod niya kung siya po ang lunas ng mga kahirapan ng kaluluwa, ang ating pong pagbiministeryo ay yung pong kaginhawahan ng mga kaluluwa din, sapagkat ito rin po ang kanya po naging ministeryo. Ang sabi po ng Mateo 5:4 mula po sa Beatitudes, ang sabi ay, mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Akin po kayo inaayahan na samahan po natin ng pagbubulay-bulay, mag-reflect po tayo sa ating babasahin at sa ating mapapakinggan, at atin pong samahan ng napakaraming prayer, mga kapatid, at naipaalala sa atin, ipaalam sa atin natin pong mahal ng Diyos at bigyan tayong kapangyarihan matapos natin matutunan, ito po ay atin pong ikabuhay. Heto na po ang laman ng ating pong babasahin. Gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kasangkapang tao at inatas sa kanyang mga tagasunod ang tungkulin ng paglilingkod sa mga nanlulumo at nababagabag. Mga kapatid ko na mga tagasunod ni Kristo. Opo, tayo po ay inatasan ng Panginoon
Nung siyang yung panahon na naririto, he mingled with people, he met their needs, mga minamahal ko. Ito rin po ang ating pong dapat na maging buhay, ano? Na maging blessing po tayo. Na hindi man natin sila naaabot personal, pero sa pamagitan po ng ating pong mga ministry, ay atin po silang madalhan ng ating pong lingap, ng ating pong concern, ng ating pong paglilingkod sa kanila. Kasi marami pong paraan, ano, katulad po ng social media. Kung malayo man ang distansya, nandyan po ang ating po mga telepono upang gawin po ito. At kung may malapit naman po na pwedeng ating personal na makadaupang palad, gawin po natin, mga minamahal ko. Sapagkat ito ang inatas sa atin ng ating pumahal Diyos, tayo po ay kanyang sisidlang hirang na paglalamnan ng kanyang pag-ibig ng habag at kagandalo at pagmamalasakit. May mga puso sa paligid natin na kailangan iangat, na nangangailangan na maliwanag na sinag ng araw ng katwiran. Ang Panginoon ay tumitingin sa mga taong kanyang inaliw at pinagpala upang liwanagan ang mga nasa kadiliman at paginhawahin ang mga nasa kalungkutan. Yaong mga nakatanggap ng liwanag at kapayapaan at kagalakan ay hindi dapat dumaan sa mga dagdadalamhati, kundi lalapit sa kanila sa pakikiramay ng tao at tulungan silang makita ang isang mapagpatawad at na tagapagligtas, isang maawaing Diyos. Mga minamahal ko, tayo po ang unang nakaranas ng ating pong ibibigay. Opo, tayo ang una pong pinatawad ng Diyos. Tayo po ang kanyang munang inahon at kinalagan mula sa putik ng kasalanan. Tayo po muna ang nakaranas ng kaginhawahan na dulot ng ating pumahal na Diyos. Tayo po muna ang nakaranas ng kanyang kapayapaan. So therefore, mga minamahal ko, tayo po dahilan dyan ay meron pong kredibilidad na atin po itong ipaglingkod din naman sa iba. Sapagkat sabi nga, you cannot teach what you do not know, and you cannot give what you do not have. Paano mong ituturo ang pagpapatawad kung ikaw mismo nagdududa na ikaw ay pinatawad? Paano mo ipagmiministeryo ang kagalakan, ang kapayapaan ng iyong puso kung ikaw mismo, mga minamahal ko, ay malungkot at nagdadalamhati at walang kapayapaan? Kaya nga po, ito muna ay pinaranas natin pumahal na Diyos upang sa gayon, ito rin po ay ating maiparanas sa iba. Gusto ko pong basahin sa inyo ang sabi po ng 2 Korinto, Kapitulo 1, ang talata po ay 3 at 4. May kaugnayan po ito sa akin pong binasa ngayon lamang. Sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Mga minamahal ko, tayo po muna ang nakaranas na ito. Kaya kung ating naranasan, wag naman nating ipagkait sa ating pong kapwa-tao. At ang sabi po dito, pinasahan ni Kristo ang ating mga kalungkutan at dinala ang ating mga kalungkutan at magbigay siya ng katuwaan at kagalakan sa mga nagdadalamhati. Kayo ba, mga kapatid kong nakadama ng kapighatian sa lupa, ay maglilingkod kay Kristo sa pagtulong sa mismong mga nangailangan ng iyong tulong? Ang mga umiibig kay Jesus ay magkakaroon ng pag-iisip ni Kristo at aaliwin ang lahat ng nagdadalamhati. Ang mga dukha, tinutokso at pinanghihinaan ng loob ay tutulong silang lumakad sa liwanag ng krus at hindi sa mga anino at sa kadiliman. Yan po yung binabanggit natin. Tayo po ay isinalba ng Diyos upang maging kasangkapan ng pagsasalba ng iba. Tayo po ay kanyang dinamayan upang tayo naman ay dumamay sa iba. Mga kapatid, maranasan nawa natin ang pagnanais na gawin sa iba ang ginawa sa atin ng ating pumahal na Panginoon Diyos. Ang mahirap yung tayo na lamang lagi ang ating iniisip na ano ang itutulong sa akin ng iba. Kailangan ko ng ganito sa iba. Kamusta naman po? Wala po ba namang pagtatanong na ano naman ang ating magagawa sa iba? Sabi nga sa isang
English ng kasabihan, ano, pero gusto kong Tagalogin sapagkat di ko matandaan yung kanyang sinabi sa English. Ano mo, sabi niya, huwag daw nating isipin kung anong magagawa ng ating pong bansa o bayan sa ating pong mga sarili, kundi bagkus, isipin natin kung ano ang ating magagawa para sa ating bayan. Ganun din po sa ating pong kapwa, mga kapatid, ano? Huwag nating isipin kung anong ibibigay ng ating kapwa sa atin. O wag nating isipin kung ano ang gagawing tulong ng ating kapwa sa atin, kundi bagkus ngayon naman ay pag-isipin natin, ano naman ang maaari kong maging tulong sa aking kapwa-tao? Ano naman ang magiging aking bahagi upang ang lungkot, kapighatian, kabalisahan, no, kawalang kapayapaan ng aking kapwa ay akin po itong sa pamagitan ng ating Panginoon Sus ay madala sa kanila ang aking naranasan na kapayapaan at kapahingahan sa Kanya. Okay, so ano pa po ang sabi dito na paganda ng ating pong babasahin, ano, nawa ay sa sharing time ay maging maalab po tayo, no, sapagkat tunay nga na ang mensahe ng Panginoon ay very timely. Ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tao ang natatanging gawain daw na ano, ng pag-aliw sa lahat ng nagdadalamhati. Si Kristo ay gumagawa para sa uri ito at tinatawagan niya ang mga tao na maging kanyang mga kasangkapan sa pagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga nagdadalamhati sa gitna ng tila madilim na mga paglalaan. Ang apoy ng pugon ay maaring magninga sa mga tagapaglingkod ng Diyos. Ngunit ito ay para sa layunin ng paglilinis sa kanila mula sa lahat ng dumi at hindi upang sila ay masira at masunog. Ano pong sinasabi ng gold na naka-highlight? Opo, meron tayong ministeryong gagawin. Merong natatanging gawaing inatas sa atin ang ating Diyos. Bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga tagasunod, ay maging daluyan tayo ng pagpapala. Maging daluyan tayo ng kaligayahan ng gagaling sa Diyos. Maging daluyan tayo ng kapayapaan na tanging sa Panginoon lamang nang gagaling. Maging daluyan tayo ng pakikiramay na kung saan ipadala natin ang pakikiramay ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Opo, mga minamahal ko, bagaman ang kanyang mga lingkod, ito'y nakakaranas ng mga pagdalamhati at magkaminsan ay mabibigat ng mga pasanin. Ito po'y hindi upang sila'y gupuin. Hindi para sila ay durugin, masira at mahirapan, kundi ito po, mga minamahal ko, ay pagdadalisay sa ating mga pananampalataya. Sabi nga, no, mga kapatid ko, yung pong experience daw po is the best teacher. Hindi po tayo matututo mula po sa ating pong mga karanasan. Kaya atin lamang pong tingnan yan in a positive way. Huwag po natin po itong tambayan. Sabi nga ng talata ng Biblia, ang atin daw pong karanasan ay ano daw po, makakaranas tayo ng mga magaan at panandaliang mga pagsubok. Nang kapalit naman ay walang hanggang biyaya ng ating pong mahal na Diyos. No po, ang sabi ay magaan at panandalian. Huwag po nating tambayan. Yan po ay lilipas lamang, no po. Daraan lamang yung mga problema at alalahanin yan. Bahagi po yan ating pong buhay. Kaya nga sa paghahalaman, yan po ay pagpapataba sa atin, ano po, upang tayo ay mamunga na sagana. Ang sabi dito, pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya kapag ang lahat ay mukhang madilim at nagbabawal. Ang mga nagdadalamhati ay tumingin sa Kanya at magsalita ng Kanyang pakapangyarihan at umawit ng Kanyang awa. Naalala ko tuloy, yun po mga alagad, ano? Nang sila po'y nangangaral, sila po'y didakip. At sa kanilang pagkadakip, hindi lang basta binilanggo, kundi ay hinagupit pa doon po sa kulungan. Pero ang laman ng kulungan ay hindi po sigaw ng sakit at pagmamakaawa, kundi ang naging laman ng kulungang iyon ay pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan. Paano nangyari yon? No, nakakulong ka na, no? Ikaw ay nakadanas sa paghihirap, pero umaawit ng papuri at nagpapasalamat sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid ko kay Kristo, kung ang tunay na pagmamahal sa ating pong Panginoon ay ating pong nadarama at pagpapasalamat sa Kanya,
Ano man ang dumating sa ating pong mga buhay nito, hindi ka bibitiw. Hindi mawawalan ng hindi ka mawawalan ng pagtitiwala sa Panginoon at ikaw ay makakaawit ng papuri at pasasalamat sa ating pong mahal na Diyos. Kaya nga sabi dito, ulitin ko po, ang mga nagdadalamhati ay tumingin sa Kanya, magsalita ng Kanyang kapangyarihan at umawit ng Kanyang awa. May biyayang binigbigkas sa lahat ng nagdadalamhati. Kung walang nagdadalamhati sa ating mundo, hindi mayahayag si Kristo ang pagiging magulang ng Diyos. Ang mga inapi ng pananalig sa kasalanan ay dapat malaman ang pagpapala ng kapatawaran at ang kanilang mga paglabag ay mabura kung walang sino mang nagdadalamhati. Ang kasapatan ng pagbabayad sa alan ni Kristo para sa kasalanan ay hindi maunawaan. Kaya meron po mga ganito, mga minamahal ko, ay atin pong maintindihan kung gaano ang Diyos ay napakabuti sa atin. At sa pamagitan ng atin pong Panginoon Jesus, yung atin pong naging karanasan na ito ay may katuwang tayo. At merong isang Diyos na namatay para mga bagay na ito na ating nararanasan ngayon ay Kanyang papawiin, mga minamahal ko, at panunumbalikin sa lahing tao ang mga nawala sa Kanya. Minsan pa mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano ay daraan po ang mga pagsubok, magaan at panandali ang pagsubok na kung saan hindi natin ito may compare sa mga naghihintay sa atin sa walang hanggan kapayapaan, kapahingahan, walang hanggang buhay sa piling ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya nga po, magtiyaga, magtiis hanggang sa wakas, mga minamahal ko. At tunay nga ng ating pong Panginoon Diyos ay siyang ating pong lunas sa kahirapan ng kaluluwa at ang ministeryo ngayong umaga, mga minamahal ko, ay ating pong maging karanasan at iparanas din naman natin sa ating pong kapwa-tao. Okay, so yan po ang ating pong babasahin ngayong umaga. At ngayon ay tayo po'y dadako na sa ating pong sharing time. Napaganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon. Ano po? At nawa ay maging involved po tayo sa ating pong mga pag-uusap. At maging blessing tayo sa pamagitan po ng ating pong mga pag-share. Okay, lilipat ko lang po ito. Okay, kung meron po tayong gustong ibahagi, ay maigi po na ibahagi na natin. Both Google Meet at FB Live ay inaanyahan ko po kayo na maging abala sa ating pong mga pag-share. Gamitin lamang po ang comment section at kaya hindi naman sa ating pong Google Meet ay taas lamang po na kamay. Okay, wag na natin patagalin. Brother Dong, thank you so much sa inyo pong pangunguna. God bless you po, Brother Dong. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay naman po mula nung nagkasala yung ating unang mga magulang ay ang sinapit ng sanlibutan ay puro nagkaroon ng kamatayan, pagkakasakit, kahirapan, po. Yan po ay sa pagkakasala. So kaya po nung bumaba ang ating Panginoon, ang ministeryo niya na talaga ay po yung una niyang mga ginawa dito? Siya po ay nagpagaling ng mga may karamdaman. Minsan nga bumuhay pa ng mga patay. Bumuhay ng patay, tumutulong siya sa mga dukha. Yun po yung kanyang ministeryo na kanya pong hinalimbawa para sa atin, sapagkat gusto niyang ibalik at iparana sa tao ang tunay naman niyang plano dito sa ating mga sangkatauhan, na kung saan ay maging maayos sana kung hindi nagkaroon ng pagkakasala. So pinilit niya po ginawa niya po yun hanggang sa krus ng Kalbaryo upang ang tao ay magkaroon ng kapatawaran. At yun nga po ng kaginhawa, nagpagaling ng bulag. Ano pong ibig niyang gawin sa tao? Ibalik ang mga nawala na tunay naman na para sa tao talaga, na inagaw lamang ng kaaway. Kaya ang tao ay nagkaroon ng mga kabagabagan dito sa sanlibutan ito. Pero napakabuti sana ng plano ng ating Panginoon kung hindi nangyari yon. Kaya hanggang sa ngayon, sabi nga, parang magkaugnay ito, Brother Marlon, yung devotional kahapon. Lunas, sa kahirapan. Ito naman, kaginhawahan ng bigay. Sino magbibigay talaga sa atin nun?
isa lang din po talaga ating pinag-uusapan, yung Diyos, ano po. Siya po lang naman talaga makakagawa nun. At ito po ay inahalimbawa pa nga sa bawat isa sa atin na tayo yung maging daluyan, ano po, ng kanyang mga gawain para sa tao. Gumagamit siya ng tao upang maging daluyan, upang magkaroon ng kaginhawahan. Hindi lang naman po sa pera ang kaginhawahan, Right. kung ito po ay maaring sa mga yung yung mga pagpapalakas ng loob sa isang tao na nanghihina, ang kanyang kaginhawahan ay makakamit lamang sa tulong ng ating Panginoon. Yun lang po at magandang umaga po sa lahat. Amen. Amen. Thank you so much sa iyong pong pag-share. Okay, magandang umaga, Brother Alan, Sister Donna, sa iyong pong buong family. Happy morning devotional po. Thank you, Brother. Morning din po sa lahat, Brother Marlon, sa inyong pamilya. Happy morning devotional and God bless us all. Okay, Sister Marican, sige po, go ahead. Nais ko pong ibalik ang papuri pasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob at kabutihan sa bawat sa atin. Tunay-tunay nga po na pagkayari po ng maraming ulan, bagyo ay meron pong araw, sisikat, bagaman mahaba po yung proseso ng ulan. So ganun po yung pagsubok natin sa buhay mga kapatid, na mahabang proseso minsan, pero meron din bukas yung bang magtiis at manghawakan sa ating Panginoon. Na salamat sapagkat sa kabila po ng mga pagdadalamhati, yung sabi nga kanina ay meron pong saya, meron pong baga po kabila ng pagsubok ay meron pong ginhawa mga kapatid. Kaya nga walang katulad ng Panginoong Diyos, walang imposible, gaya na pag-aralan natin kagabi, walang gaya mo Panginoon, walang Diyos liban sa iyo, at kumbaga po lahat kaya niyang gawin. Kaya po nagpapasalamat ako sapagkat yung kapatawaran, yung kaginhawahan ay aking po naranasan, aming mga pamilya na masaya, na anumang mga nangyayari po sa buhay po ay nalalampasan po yun. Gaya po kanina yung ating po yung nabasa po dito na sabi, kung walang mga nagdadalamhati sa ating mundo, hindi maiyahayag ni Kristo ang pagiging magulang ng Diyos. Ang ganda rin po nito mga kapatid. Gaya po yung kagabi, sabi niya, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak. So meron po tayong Diyos Ama at meron tayong mga anak na hindi, sabi niya, at hindi ko aalisin ang aking tapat na pag-ibig sa gaya-gaya ng aking pagkuha doon na una. Yun po yung chapter 17 po kagabi na ating pong pinag-aaralan, na kung saan ay napaka-fresh po na ano pang yung karanasan natin sa buhay ay nandyan palagi nakasunod ang message ng ating Panginoon. At ano pa po dito, sabi niya, ang mga inaapi ng pananalig sa kasalanan dito po sa ating devotional ay dapat malaman ng pagpapala ng kapatawaran at ang kanilang mga paglabag ay mabura. Kung walang sino mang nagdadalamhati ang kasapatan ng pagbabayad sala ni Kristo para sa kasalanan ay hindi mauunawaan. Purihin po ang Diyos sa message ngayon mga kapatid, na kung saan ay andun po talaga po sa pagka nararanasan natin yung matitinding pagsubok, na hayag ang ating Panginoon Diyos na wala pong ibang tatakbuhan kung hindi ang Panginoong Diyos lamang mga kapatid. Kaya ito po'y ramdam natin, ranas natin sa mga nagdaan natin, at lalo tikit ano pang kaya kagabi, ano pang mga kakaharapan natin sa mga susunod na panahon ay atin po itong malalampasan muli, kasi binibigyan niya lang tayo ng experience para lalo pong maging matatag sa mga kakaharapin pa na mas matitinding mga pagsubok. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito sapagkat napakabuti niya. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Salamat po. Amen. Amen. Alam niyo, makaka-relate po tayo mga kapatid ko, no, sa ating pong pinag-uusapan ngayon. Relate tayo mga kapatid, ano. Particular yung sinabi niya na yun pong maintindihan natin yung pagiging ama ng ating pong Diyos. Maranasan natin sa mga sandali na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok at mga pagdadalamhati, yung kanyang yakap, bagaman di mo
personal na nakikita ay maramdaman mo na yung kanyang bisig ay nasa iyo, yung kanyang pag-aliw sa iyo, mararanasan mo. Yun po, tama, mga kapatid ko, yung ating pong babasahin na po at atin po ito pong mapapatunayan sa pamagitan ng pag-alaala ng ating pong mga karanasan. Ma-appreciate natin ang Diyos, mga kapatid ko. At tayo ay maniniwala na may Diyos talaga sapagkat gumawa siya sa ating pong buhay. Okay, Ate Lita, pagkatapos po ay Sister Imelda. Okay, good morning po. Salamat sa mga nauna na sabi ni Kuya Dong, yung ating sinusundan, yung halimbawa ng ating Panginoon, ano po. At kay Marical naman, ay napakaganda din. Lagi nating tandaan, yung mga kahirapan na nararanasan natin, pinahihintulutan lang po ng Panginoon. Pero wag nating isisi sa Diyos po yan na, kasi yan po ay hindi sa Diyos galing, kundi sa ating kaaway. At minsan, o kadalasan din ay dahil din sa ating mga kagagawan kasi nga mas pinipili natin yung pumanig doon sa gusto ng kaaway natin. Ano po? At napakaganda din na halimbawa na isang tagasunod ang ipinakita sa atin ni Pablo. Kasi si Pablo, pag sa lingkod ng Panginoon, hindi po siya yung naging pabigat sa kanino mga kapatid kasi siya ay nagpatuloy pa rin sa kung ano po yung trabaho niya. Sabi siya nga, gumagawa po siya ng tent Yes. para hindi po siya maging pabigat. Kaya nga, tayo mga kapatid ay dapat din naman ay tayo yung maging blessing, kumbaga. Yes. Ano po, talagang di natin maiwasan na may mga pagkakataon na dumadating ang kahirapan. Pero bago natin i-ano sa mga kapatid yan, sila natin may kanya-kanya ring mga problema eh. Totoo yun. Ang Panginoon po, unahin po natin. May sagot po kaagad ng Panginoon sa atin at hindi po talaga niya tayo pababayaan. At sabi, kagaya ng lesson, gawin mo yung the best. And God will do the rest. Wag yung parang naghihintay lang tayo lagi ng mga kung ano yung darating sa atin. O tayo parang si Juan tamad na naghihintay na lang lagi na bumagsak yung ano sa atin. Ano. Gawa-gawa din tayo ng paraan at ipapaisip ng Panginoon yan. Doon sa sinabing seek ye first the kingdom, upo, kasunod po yun talaga. Kaya hindi tayo paghihirapin. Kung yun lang ay laging nating panuntunan sa buhay, Amen. ay hindi po tayo paghirapin. Alam niyo po, sa aming biyahe, puro po kami matanda kasi katarungan pambarangay yung aming tema nung aming ano eh. Kasi hindi naman lahat ng kasama namin sa nag-aayos ng lupon ay ganong kabihasa. Kaya dapat kami i-train dahil mga problema, sari-saring problema po yung mga inaayos namin. Paano kami magiging pagpapala o makakapag-ayos kung kami mismo ay wala pong kaalaman. Kaya nga, kami po ay tinrain ano po. At doon pa lang po sa pabiyahe papuntang Baguio, ay tunay nga po ang mga matatanda ay kung ano na po yung sakit. Kaya nga po nangamoy po kaming epicacent oil. Sabi nga, tama talaga pag matanda na ang pabango ay epicacent oil. Kanya-kanya po kaming hilutan. Kanya-kanyang bagatulungan para lang makaraos at makarating kami doon. Tunay nga naman na alalayan. Katapos nakakatuwa dahil yung karanasan namin na ibabahagi namin sa kanila. Sabi, oo nga, paano di ba si Ruel ay bedridden, ganun-ganun. Opo, kasi may Diyos po kasi na nagpapagaling. Talagang, yun po yung mga karanasan natin kasi magagamit natin para sila man na nagdaranas ng ganun din ay ma-share natin para bigyang buhay din sila, bigyang pag-asa na kahit meron din silang nararanasan ngayon, tulad ng karanasan namin ay mararanasan din nila kung magtitiwala sila sa Panginoon. Nakakatuwa po. Bagamat napakalayo at napakatatanda na po itong aming kausap, ay nakatagal. Kaya nga lang po talagang nangamoy epicacent oil po yung aming naka-aircon ka pa talaga namang sari-saring panghilot po yung aming mga dala. Pero masaya po kasi kaya po yung ginagawa hindi sa sarili namin kundi para makatulong. Yun po tayo, paano ang Panginoon, hindi po yung sarili niya inisip niya, kundi lagi tayo ang nasa puso ng Panginoon para tulungan tayong lahat. At higit sa lahat, maiahon tayo sa ating mga kasalanan. Yun lang po, God bless us all po. Amen and amen. Amen. Salita sa iyong binahagi, ano po. Yun nga, no, yun po yung ating pong pinag-uusapan. Ikaw na tumanggap ng pagpapatawad. Ikaw ay magiging nagmi-ministeryo ng pagpapatawad. Ikaw na ministeryohan ng Panginoon ng kagalingan, ikaw din ay magmi-ministeryo ng kagalingan. Naalala ko po yung yung pong taga Macedonia. Madalas kong sinishare sa inyo ito.
Yung early Christian church, mga kapatid, ay nagkaroon sila ng birth pains. No po? Na bagong tatag sila, pare-parehas. At lahat sila ay nakaranas ng mga kahirapan. Pero yung Macedonia na may kanya-kanya din problema at actually ini-excuse na siya ni Apostol San Pablo nang manawagan ng tulong. Ito pong si Apostol San Pablo. Pero alam niyo po ang ginawa? Pinilit kay Apostol San Pablo yung pong kanilang tulong. Anong sinasabi sa atin? Mga kapatid, hindi lagi tayo po ang nag-aabang na tayo ay tutulungan at tayo ang kakalingain at tayo ang papalakasin. Kinakailangan yung ating pong thinking, magkaroon tayo ng Macedonian spirit, mga kapatid ko, no? Yung tayo mismo ang magnanais na ano bang maaari kong magawa. No? Kasi sabi nga ni Brother Dong, hindi lagi pong pera. Sabi ng mga alagad natin, ginto at pilak wala kami, ngunit sa pangalan ng Panginoon ay ikaw ay lumakad. Kaya maaari po tayong magministeryo sa ibang paraan. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead, Sister Imelda. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. Yung sa amin naman po yung na-experience po namin nung time na si Tito Ruben Agulto nung namatay po siya, October 7. 5 days lang po yung pagitan, namatay po yung dalawang magkapatid, si Tito Renato Agulto. Namatay naman po siya ng October 12. 5 araw lang po yung pagitan. Yung isa po kiniremate, tapos po, nung nilibing po sila, magkasabay po silang nilibing ng October. Talaga pong syempre masakit po sa isang mga pamilya na minamahal na mawalan ka ng mga kapatid sa loob lang ng 5 araw. Siyempre po, kami po yung time po na yon, binigyan po namin sila ng inspirasyon. Sa kabila ng kamatayan, alam po natin, syempre pag yung kamatayan, mas sabi po namin na wala nang hirap yung isang taong namatay sa piling na, sa tulong ng Panginoon, siya po ay pinagpahinga na sa larangan ng kamatayan. Alam po natin sa ikalawang pagdating meron pong pagkabuhay na magmuli. Nung time po na malakas pa si Iting, ang ministeryo po namin ay sa mga patay. Kami po yung mga nagbabantay po sa lamay ng patay sa mga kamag-anak po namin. Talagang makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon na gumagawa. Nangyari man po yung kamatayang kasakitan sa buhay, meron pong mga pagpapala sa bawat isa na mga mahal sa buhay na nangyayaring ganun. Basta't lumapit lang po tayo at kumapit sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan na mas lalo po tayong mag-umalab na sa Kanya lamang po ang ating sandigan, wala ng iba sa kabila ng kamatayan, kasakitan. Nakikita po natin sa panahon ngayon, marami nang nangyayari. Kaya sa mga oras na ito, gamitin natin ang ating mga katawan sa mga taong mas nangangailangan. Huwag po tayong mahihiya na ipamalita sa buong mundo ang kabutihan ng Panginoon dahil may pag-asa sa tanging sa piling ng Panginoon. Yun lamang po ang ligtas na lugar, wala na pong iba. Nakikita po nating gera dito, gera doon, aksidente dito, patayan doon, patayan dito. Talagang magulo na po ang mundo. Ang tanging pag-asa lamang po natin ay si Kristo, tanggapin natin bilang tagapagligtas sa mundong ito. Wala na pong iba. Kaya sa mga oras na ito, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Mas lalo tayong mag-umalab sa Panginoon, manalangin, magtiwala, manampalataya sa lahat ng oras. Dahil nakikita na po natin na ang kaguluhan sa bawat isa sa mundong ito ay sinisiksik, ang nililiglig ang bawat pamilya sa loob at labas ng iglesia at sa buong mundo. Makikita mo talagang napakagulo na. Yan ay lahat nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Kaya magtiwala tayo lamang sa Panginoon lamang, wala ng iba. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen and amen. Amen. Sister Imelda, okay, sabi nga po ng aklat ng Biblia, no, sa aklat ng Lucas, sabi niya, kapag nagsimulang nangyari ang mga bagay ito, tumingala kayo, itaas yung mga ulo, tumingala kayo sa langit, itaas yung mga ulo, pagkat malapit na ang iyong katubusan. Opo, yung mga bagay-bagay na yan na nakikita natin ay mga indikasyon ng kalapitan ng pagbabalik ng Panginoon. Walang dapat ikatakot, kundi bagkus mga kapatid ko, ito po ay ating ipagpasalamat na kung saan ay ito po ay mga palatandaan na ang ating pong Panginoon Jesus ay babalik na. At nandyan Sister Bayan Salas, nakasama po natin, gayon din Sister Joy Villarosa. At ang sabi po ni Sister Arsenia Merioles, ating pong basahin, sadyang napakabuti ng pakiramdam na lagi tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Gaanong kahirap nating naranasan pagsubok, pag tayo laging sumusunod, tumutupad na kanyang kalooban, ay walang imposible sa ating Panginoon. Amen and amen po dyan.
At ang sabi nga dito, tunay na kung tayo ay magtiis hanggang sa wakas, tayo po ay makakaginhawa sa lahat ng hirap. Tunay na tayo maliligtas. Magpakalakas po tayo para sa Panginoon. God is good all the time. Amen and amen. Wala pong bibitiw. Ang sabi po ng talata ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. At si Tita Gloria Garcia, sabi niya ay Amen. Okay, sige po, Brother Alan, bago tayo mag-pray, go ahead. Ang ating pong pinag-usapan niyo mga kapatid ay soul poverty. Kapag sabi nga kapag ang iyong spiritual na kalagayan ay sobrang bumaba, ay lahat ay sabi nga ni Brother Mahal, lahat ito apektado. Kapag yung spiritualismo natin ay bumaba, lahat apektado. Ngayon, ito ay nararanasan ng bawat isa po sa atin. Ngayon pa man mga kapatid, mapagpala po tayo sapagkat sabi nga dito sa ating devotional, what great privileges are within the reach of those who feel the poverty of their soul and submit to the will of God. Naroon po mga kapatid ang Panginoon sa atin. Sa panahon ng ating kababaan, hindi niya po tayo iniiwan. Maaaring tayo pa nga nang iiwan, pero gan pa man, nandun siya palagi sa atin. At yakap-yakap niya tayo. Hindi maaaring naramdaman lang natin na tayo nag-iisa. Pero kasama po natin ang Panginoon sa mga panahon na mabababa ang ating spiritual na kalusugan. Yan pa man mga kapatid, sabi dito sa isang quotation, our safety and security lie not in our weak holding upon Christ, but in Christ holding us fast in His everlasting arms. This is our glory and our safety, that Christ's left hand is always under us, and His right hand doth always embrace us. Kaya mga kapatid, tingnan po natin dalawang kamay na hawak po tayo ng ating Panginoon, anumang kalagayan po ng ating buhay. Nandun man tayo sa kasiglahan, nandun man tayo sa kasaganan, at lalo tigit mga kapatid, mas malapit na Panginoon sa atin sa panahon na ang ating spiritualism ay nakalagayan ay subsub at mas lalo niya tayo minamahal sa mga oras pong yun. Salamat po. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Okay, Ate Sarah, sige po, go ahead bago tayo mag-pray. In short po, sa pag-aaral natin na to, Yes. ang aral po na natutunan ko ay Hmm. kung hindi natin kakayanin, kung hindi natin mabubuhat, mabibitbit, tanging tawagan lamang po ang ating Panginoon, magpatulong tayo. Kasi kung talagang sa sarili natin, hindi po natin kakayanin. Correct. Lagi pong handa ang Panginoon na makinig or magbuhat ng ating mga daladalahin. Yun lamang po. Amen. Okay. So, thank you so much sa inyo po mga pag-share at tayo po idadako na sa pinaka-importanting bahagi ng ating pagtitipon. Ito po ang pagtugon sa kanyang panawagan. Ministeryo ng Kaginhawahan. Ito po ang ministeryong iniwan sa atin ng ating Panginoon. Maging blessing tayo sa iba. Maging pagpapala tayo mga minamahal ko sa pamagitan ng paggamit sa atin ng ating pumala Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, bilang pagtugon, tayo po ay manalangin ng pagtatalaga. Let us all bow our heads in prayer po. Panginoon Diyos, amin pong napakinggan ang inyo pong atas sa amin. Na kami na iyong niligtas. Na kami na iyong iniahon mula sa pagkalugmok sa pagkakasala. Sa pagkaalipin dito ay kinagan niyo kami. Na mula sa kadiliman, dinala niyo kami sa kagilal-gilalas na kaliwanagan. At kami po ay inyong nilunasan sa mga kahirapan ng aming pong kaluluwa. Kaya ngayon, O Diyos, bilang iyong mga tagasunod, bilang iyong lingkod, hayaan niyo po, Ama, na kami po ay gawin yung sisidlang hirang. Ilaman niyo po sa amin ang iyong pagmamahal na amin pong ibabahagi sa iba. Ilaman niyo sa amin, O Diyos, ang inyong pong kapayapaan upang ang mga may pagkabalisa sa amin pong pagkisalamu sa kanila ay mabigyan sila ng kaaliwan at ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang may mabibigat na pasan kung paano niyo po kami tinulungan, kung paano niyo pinasan ang aming pasan-pasan,
ay sa pamagitan ng pagmiministeryo sa kanila ay amin pong maipakilala na merong Panginoong Jesus na sa amin ay tumulong, na sa amin ay nagpagaan ng aming mga daladalahan. Kung papaano kami ay inyong pinagaling, ay gayon din sa pamagitan ng pagpabahagi namin ng batas kalusugan, ang tamang pamumuhay, ang pagsunod sa inyong kalooban, ay amin din naman itong maipamahagi sa lahat ng mga nagdaranas ng mga karamdaman. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kaibigan ko, sa umaga po ito, sama-sama po nating italaga sa Diyos ang ating pong mga sarili sa pamagitan po ng isang nagtatalagang panalangin. Ang mga kapatid, inyo pong buksan ang iyong puso sa panalangin ngayon. Sama-sama po nating idalangin ang dalangin ito. Ama, sa amin pong paghayo ngayong umaga, makibantayan niyo po at inyo pong pakabanalin ang aming mga mata. Matutunan naming itingin ito gaya ng pagtingin ng aming pong Panginoon na walang pagtatangi. Ang aming pong mga utak ay bantayan nang tanging laman lamang nito ay mga bagay na pangwalang hanggan at bagay na makalangit na itatakwil ang mga bagay ng mundo. Inyo pong bantayan ng amin pong mga tenga na ang tanging diringgin ay yung mga hinaing ng amin pong kapwa at diringgin ang payo ninyo at ang inyong mga pangaral at bantayan niyo po nawa ang aming mga dila na ang tanging sasaltay nito ay may timplang asin at magiging pagpapala sa aming pong kapwa. Gayun din ang aming pong buong sistema ng aming pong pangangatawan. Mabantayan po ng tanging gagawin lamang nito ay kalulatian at kalulatian lamang po ninyo. Kaya nga po sa amin pong paghayo ngayong umaga, nawa gabay ninyo ang siyang sumaamin. Ang landas na tinahak ng aming pong Panginoon Jesus, ito ang aming pong tatahakin. Ang buhay na kanyang ikinabuhay, ito ang aming pong ikabubuhay. Bayan ng Diyos, sapagkat kayo po'y nagtalaga sa Kanya, inyo namang maranasan ang Kanyang pangako ay totoo, na hindi Kanya pababayaan ni kalilimutan man. At siya'y sa atin hanggang sa wakas ng panahon. At tayo po'y huwag mabalisa, huwag matakot, sapagkat kasama natin siya, hindi niya tayo pababayaan, at lagi siyang nariyan. At tayo ay ipaglalaban niya ang ating mga digmaan. Ang kailangan lamang natin ay alalahanin at kilalanin na siya ang Diyos ay ating Panginoon. Kaya nga, ngayong umaga, tanggapin niyo po ang mayamang pagpapala ng Ama, ang basbas, biyaya at pag-ibig ng Diyos, anak ang siyang sumatin, at pag-iingat, gabay at kapangyarihan ng Banal Espiritu ay inyo pong baunin ngayon hanggang sa walang hanggan. Humayo kayong binibless ng iba, humayo kayong payapa. Lahat po ito'y atin ang tinanggap, kasabay na kapatawaran sa pagkakasala, alang-alang sa dakilang pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Amen po. Good God bless po sa morning. ating lahat. Amen. Good morning Amen. po. And God bless. Opo. Good morning sa lahat po at miss pa mga kapatid, shalom. Blessings to all mga kapatid. Bye-bye. Ingat po ang lahat, maulan.